Selda 666. Ang seldang tahimik lang na pinagbubulungan ng mga preso dahil bawal pag-usapan. Lahat ng nakakarinig, nakakaalam ng tungkol doon ay tinatayuan ng balahibo, kinikilabutan, nababalot ng takot, ngunit walang magawa kundi maghintay ng kanilang kapalaran kung kailan sila ipapasok sa Selda 666. Tulad nung gabing yun, sinanyasan ng warden ang mayor sa loob. Ang signal na yon ay nangangahulugan na kailangan na naman nilang gawin ang kinatatakutan ng mga preso. Kinuha ng mayor ang listahan, tapos ay pinuntahan ang target. Nang makita ay agad kinuha, binitbit sa Selda 666, pilit ipinasok doon habang nagwawala ang preso, lumalaban para sa buhay niya. Maya-maya pa ay umalingaw-ngaw ang nakakasindak na sigaw mula sa Selda 666 patungo sa tainga ng mga presong tahimik na niyayakap ang takot. Mga nakayuko, ang iba ay nagdarasal habang ang iba ay kumukuyom ang mga palad hanggang sa ang malakas na sigaw ay unti-unting napawi. Samantala, sa kalye ng Moriones, walang imik na hinayaan ng binatang si Goles na pusasan siya ng pulis sa salang pagnanakaw na isang kabang bigas. Kalmado siyang sumama sa mga pulis. Nang ipinapasok na siya sa kulungan, ay agad kumala ang tingin niya sa mga nandoon na waring may hinahanap. Ilang araw pa lang siya sa loob, ay narinig na ng matalas niyang tainga ang tungkol sa kinatatakutang selda ng mga preso, ang Selda 666. Nanatili lang nakikiramdam si Goles. Nanatili namang walang kibo at nakatulala lang sa kisame ang bago ring preso na si Diana. Napasok siya ron dahil sa estafa. Pera niya yon, utang sa kanya, pero binaliktad siya ng salbahing kaibigan niya at free-name up siya para palabasing dinispalko niya ang pera nito. Napahinga na lang ng malalim si Diana sa isiping yun, na nakadagdag pa sa tunay na bumabagabag sa kanya. Tulad ng ibang baguhan dati, hindi nakaligtas si Diana sa pambubuli ng mga kapwa preso sa loob, pero hindi na siya nanlaban. Hinahayaan lang niya sila na saktan siya ng pisikal at emosyonal. Kaya ang naging imahe niya sa loob ay walang kwenta at wala talaga siyang pakialam. Gusto na nga niya na matapos na ang lahat. Tutal ay marami naman siyang problema sa labas, kaya sa tingin niya ay wala na rin siyang patutunguhan. Kaya naman hindi siya natakot nang siya na ang nakapila para sa Selda 666 na alam niyang pinakaiiwasan ng mga preso. Handa na siyang harapin ang naiibang kamatayan. Sa loob ng Selda 666, biglang lumitaw sa harapan ni Ali ang isang demonyo. Nanatiling nakayuko ang binata. Anang demonyo, kanyan nga. Dapat lang na manatili sa kalungkutan si Ali dahil iyon ang kanyang tadhana. Ang isilang nakakambal ang isang demonyo, ang magpanggap na normal dahil sa pag-ibig, at sa huli ay mamuhay sa loob ng madilim at makasalanang selda hanggang sa pagharap niya sa kamatayan. Pero sa kapilang banda ay dapat daw matuwa si Ali dahil meron din pala silang nagagawang mabuti ron na bawal sa kanila, ang mabawasan ng mga preso para rin hindi sila magsiksikan sa mga selda. Sabay buntong hininga ng demonyo. Dapat daw walang buti silang magawa, pero tibali na raw, konti lang naman, hindi makakabawas sa pagiging demonyo nila. Gigil na hinarap ni Ali ang demonyo at muli itong hinamon, kaya na lagi niya ginagawa kapag piko na siya. Nang biglang bumukas ang selda at bumungad ng isang pamilyar na mukha, ang mukhang naging dahilan ng kanyang kasiyahan at kalungkutan. Ang mukhang nakaukit sa kanyang puso. Ngunit ngayon, ang maamong mukha nito ay tila balot ng kapighatian, ng kabiguan. Nagulat si Diana nang makita kung sino ang kinatatakutan sa Selda 666, ang dati niyang nobyo na si Ali. Tinanong niya kung anong ginagawa nito ron. Iyon din ang tanong nito sa kanya. Hindi makasagot si Diana. Muling nanariwa ang sakit sa pag-iwan nito sa kanya na isa sa dahilan ng kanyang depresyon. Yumuko si Ali habang nagpapaliwanag na lumayo siya para sa ikabubuti ni Diana. Dahil hindi siya normal na tao, mapapahamak lang ang dalaga sa kanya. Pero bakit ganun? Sa kabila na ginawa niyang pagsasakripisyo ay nandito ngayon si Diana sa harapan niya at nakadaktang mapahamak sa kanyang kamay. Sinabi rin ng dalaga ang dahilan kung bakit siya napapasok doon. Tanggap na niya na wala nang patutunguhan ang buhay niya, kaya sige raw,
Gawin na ng binata ang dapat itong gawin sa kanya. Inip na lumitaw ang demonyo at tinanong kung anong oras matatapos ang drama nila. Inudyo kanya si Ali na patayin na ang dalaga, isang perpektong biktima ngayong gabi para sa karagdagan niyang lakas. Nang muli ay bumukas ang selda at iniluwanon si Goles, ang binatang albularyo na nagpakulong para makapasok sa seldang kinatatakutan at mapatay ang kambal demonyong misa na niya nakatunggali sa labas. Anang demonyo? Nagtago na nga raw sila ron ay nasundan pa sila ng hangal na albularyo. Sagot naman ni Goles, kahit saan pa sila magtago ay mahahanap nila siya para ibalik sa impyerno. At muli nga ay nadugtungan ang hindi matagumpay nilang pagtutunggali dati. Sukatan ng lakas, palitan ng kakayahan hanggang sa maglaho ang demonyo at si Ali ay bumulagta sa harapan ng binatang albularyo. Umiiyak na nilapitan ni Diana si Ali. Hinawakan naman ni Ali ang kamay niya at sinabing huwag niyang sayangin ang buhay. May pagkakataon pa siya para ayusin ito. Gamitin niya lakas at pag-asa ang madilim nilang nakaraan. Iyon lang at tuluyan ng pumanaw ang binata. Sa muling pagsikat ng araw, ang seldang kinatatakutan ay pansamantalang isinara dahil sa pagkawala ng kambal na demonyo ron. Matapos ding mapatunayan na walang sala ay magkasabay na lumabas ng kulungan sina Diana at ang binatang albularyo. Ani Goles, kung magkakaproblema si Diana ay sabihin lang sa kanya at anumang oras ay handa siyang tumulong. Isang matamis na ngiti ang itinugon ng dalaga. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat na nasagot ang tanong niya sa pagkawala ni Ali sa buhay niya at binigyan siya ngayon ng tulad ni Goles. Habang naglalakad naman palayo ang dalaga ay napangiti rin ang binata, puno ng pag-asa na hindi pa yon ang magiging huli nilang pagkikita.